Oops, medyo na-curious lang talaga ako mga minamahal. Kasi kapag itong si Mayor Vico Sotto ang nagsalita, talagang alam nyo naman na malaki yung impact niyan. Dahil unang-una, yung taong bayan ay tiwalang-tiwala dito kay Mayor Vico Sotto and never pa po siyang nag-failed, 'di ba? As a public servant, diyan nga po sa kanyang lungsod na nasasakupan. Now na nasasangkot itong mga diskaya dito nga po sa flood control issue tungkol nga po sa korupsyon, sa pagbabayad ng tax, unfinished na mga flood control project. Syempre, nagkaroon ng yung pamilya ng mga diskaya, kumbaga yung reputation nila parang nagmumukhang masama na tayo sa mamamayang Pilipino. So ngayon, syempre, para, pabanguhin ang kanilang pangalan, kailangan nilang magkaroon din ng public appearance. Which is, tama nga naman ang ginawa nila na magpa-interview sa mga legit and famous journalist. Kaso ang problema, what if totoo na merong bayarang 10 milyon para lamang po ma-interview itong mga diskaya. I mean, kung ano yung pinapoint out ko na nagbayad ang mga diskaya sa mga famous and legit na broadcaster, journalists, para syempre linisin ang kanilang pangalan. Pero habang pinapanood ko yung video, mga minamahal, natawa ako dahil sila lang din mismo ang lumaglag sa kanilang sarili. Like, yumaman sila nung sila ay contractor ng DPWH. Alam ninyo yan, no? Mga minamahal. So, eto, makikita ninyo yan. Ano yung parang naging gateway para gumanda yung buhay ninyo? Inamin din nila mismo nung nag-DPWH sila. Like, diba? I am too stunned to speak. Like, nandoon na ba yung admission na because of the tax, money of the Filipino people, nagkaroon kayo ng ganyang karangyang buhay. Diba? Kasi hindi nyo naman ginagampanan yung trabaho nyo ng maayos eh. In fact, kasama nga kayo. Diba? Yung Alpha Omega, yung Diskaya mismo Corporation ay kasama sa pinangalanan ni President Bongbong Marcos na, diba, sa 15 na mga palpak ng mga contractor sa flood control project. That's why na itong si Mayor Vico Sotto, hindi kayo binibigyan ng permit, diba? Kaya tingnan ninyo, kinalaban nyo itong si Mayor Vico Sotto, pero at the end of the day, hindi pa din kayo nanalo. So, alright. Meron kasi akong nakitang parang clout dito sa mga minamahal sa interview ni Ma'am Corina Sanchez at ni Julius Babaw. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na lifestyle lang to eh. Hindi pwedeng sabihin ganun eh. May meaning ang pagpapa-interview. Hindi nga lang natin alam yung off-camera kung may bigayan. 'Di ba? Pero may meaning to. Hindi pwedeng nagpa-interview lang sila nang wala lang. Syempre, kailangan nilang linisin ang kanilang pangalan. So ngayon, ito yung post ni Mayor Vico Sotto. With these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng contractor na pumasok sa politika, hindi ba nila naisip na, teka, ba't kaya handang magbigay ng 10 milyon para lang magpa-interview sa akin? So coming from Mayor Vico Sotto, there is a payment. Diba? Dito sa interview, ranging 10 million pesos. 10 million, mga minamahal, is a lot of money. Tandaan ninyo. Hindi ito birong pera para lang sa ilang minutong interview lamang. Pero again, kung ang point ninyo is linisin ang pangalan ninyo, no. Hindi magiging malinis ang pangalan ninyo. Ang madumi ay madumi. 'Di ba? Kahit anong linis, wala nang walis ang makakapaglinis pa ng kalat ninyo. So, I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession, I mean.
In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violate of the spirit of their code of ethics. Nako, eto na po mga minamahal. Wait lang, may tumawag sa akin. Mahal, yung pinapoint out dyan ni Mayor Vico Sotto is, syempre yung reputation nila, medyo parang, you know, parang sira na. So, ang nangyayari kasi, kailangan nilang pabanguhin. Buti nga dito sa sa mga TV guesting, uma-attend sila. Pero sa hearing, wala eh. 'Di ba? Baka nga maisipan pa nilang mag-wheelchair or mag-neck brace kung sakasakali, mga minamahal, 'di ba? Nakakatawa man isipin. Pero nahiya lang ako dito sa mga nag-interview na pinatos nila. 'Di ba? Pinatos nila itong taong ito dahil lang sa pera, kung totoo man. Meron pa ngang nag-message dito eh. Sabi dito sa comment, tama po, Mayor, corruption doesn't only happen in the government. It is also thrives when media, business, and other sector compromise integrity for money. Kahit hindi illegal, malinaw na nakakasira ito sa tiwala ng tao sa institusyon. Sana mas marami pang mamamahayag ang bumili ng prinsipyo kaysa sa pera. Dahil sa huli, reputasyon at kredibilidad ang tunay na puhunan nila. Kung bawat isa sa atin ay gagawa ng tama sa maliit man o malaking paraan, mas madali nating mababago ang sistema. Totoo, to be honest, lahat may forms of corruption, not only in the government, but also, syempre, sa mga media. Magpa-interview ka sa isang kupal na, you know, contractor, politikos, ano mo na lang yan, pasok sa kabilang bibig, ay pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila, 'di ba? Sisikmurain mo na lang. Syempre pera 'yan eh. And I know that this interview is supposed to be the perfume for their career, 'di ba? Kasi nag-ano na eh, parang na-poison na sila eh sa mga eksenang hanash. So, speaking of, continue tayo. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman to journalism, more of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor, pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities. Puhunan nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinapahiram nila sa mga korap kapalit ng pera. Uy, bato-bato sa langit, matamaan, wag magalit. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of the society, not just government, but we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part, whatever we are and whatever our position may be, one step at a time. Wow. Indeed, Mayor Vico Sotto. Alam nyo, nung nakikita ko yung mga comments, sobrang nakaka-touch ng puso. Kasi sabi nila, dito kay Mayor Vico Sotto, let's also talk about how counters corruption start at very young age. So parang sinasabi nila na may mga politician at very young age nangungura. Pero katulad ni Vico Sotto na batang pumasok sa politika, nakakakita sila ng right path na sana ganito yung sundan ng mga kabataan. Kaya yung mga taga-Pasig dyan, choose your fighters na sa susunod na eleksyon, huwag sayangin ang umpisahan ni Mayor Vico Sotto. So, sabi pa dito, the power of the press should be used to expose corruption, not to protect the corrupt. Integrity must come first. To be honest, totoo. Mga minamahal, ako as a influencer, may mga nagtatry na i-promote ko sa ganito ganyan, pero hindi willing siya ng puso ko eh. Sabi ko, alam ko may issue tong tao to, so bakit ko siya ipopromote? For what reason? Diba? Ayoko, kahit may nag-offer 40K for only one video. Mga minamahal, hindi ko ginawa. Bakit? Masisira yung reputation ko as a content creator and also as a pro-government vloggers and also critics. Diba? Masisira yung pangalan ko. Sayang ang pangalang nasimulan ko.
Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit always notification bell for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.